Magandang araw sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Kamusta kayo? Ito po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig. So kung kayo ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-share, like, and subscribe. And don't forget to click the notification bell para updated kayo every time na magkakaroon po tayo ng updates. Ang pag-usapan natin dito ngayong hapon ay ang kumakalat na di umano isinugod si Ombudsman Remulla sa ospital. Kasi marami pong mga nagtatanong sa akin kung, Sir, totoo po ba na isinugod sa ospital si Ombudsman Boying Remulla? So ngayong hapon, mainit-init lang na balita, ngayong araw, lumabas po ang balita na hindi po totoo na ang Ombudsman Remulla ay isinugod sa ospital. Ito po ay pinabulaanan. Okay? Ni Assistant Ombudsman Miko Clabano na ang Ombudsman Boying Remulla ay isinugod sa ospital. So hindi po totoo yon. Okay? Kasunod po yan mga kamunting tinig ng mga impormasyon na kumakalat sa online. Okay? Fake news po. Sa katunayan, kaninang umaga daw kumain pa ito ng healthy sinigang. Okay, bilang breakfast. Yan ang sinabi ni Assistant Ombudsman Miko Clabano. Ang punto de vista dito, walang iba na alam mo, walang ibang humihiling ng kamatayan ni Ombudsman Boying Remulla kundi ang mga Duterte supporter. Again, uulitin ko sa inyo, walang ibang humihingi. Lahat ipinapagdasal ng mga DDS na mamatay. Basta mga anti-Duterte, pinagdadasal ng mga DDS yan na mamatay. Ganon sila ngayon, ha? Ibang klase ang dasal ng mga DDS. Grabe. Nag-aabang sila kung sino ang mamamatay. Ganon kademonyo ang mga ugali. To the extent na magpapalabas sila ng information na itong si Ombudsman Boying Crispin Remulla ay isinugod sa ospital. Paano mo naman isusugod sa ospital kung nag-breakfast pa ng sinigang at dapat magbalita ang mga DDS legit. Kaya nga napi-fake news kayo palagi eh. Tsaka halimbawa, kung matino kang tao, kung hindi ka demonyo, kung hindi si Satanas ang sinasamba mo, bakit ka mag-iisip na mamatay na, maospital na, makarma na ang isang tao? Ang dapat nga makarma. O ano kayong pakiramdam nyo kung si Rodrigo Duterte, mabalitaan na lang namin, lumabas ang dila. Nagpatiwakal sa sobrang stress doon sa International Criminal Court. Yan ang problema sa inyo kapag may magbabalita nga ng totoo. Sa bagay, kahit nga si Rodrigo Duterte, gumagawa din ng mga balita yung mga kasamahan niya na nawalan daw ng malay, pero hindi naman totoo. Mentally ill, anong tawag nito? Nagkaroon na daw po ng problema sa pag-iisip. Hindi din pala totoo, able din pala, fit din pala dumalo sa kanyang hearing sa International Criminal Court. So, sigurado na yung balita na ito, klarong-klaro na walang ibang pinanggalingan to kundi kampo ng mga Duterte. Basta klaro po ng Assistant Ombudsman Miko Clabano, hindi po totoo at yan ay kasinungalingan. So kumakalat na po ang mga balita na yan na isinugod di umano itong si Crispin Remulla sa ospital. Hindi po totoo yan. Pinabulaanan na po yan ng ombudsman. Assistant na si Miko Clabano. Ewan ko lang kung saan humuhugot ng lakas ng loob itong mga animal, no? Kasi atat na sila siguro na mapatay itong si Crispin Boying Remulla, no? Si Boying Crispin Remulla. Bakit kaya? Ano kaya ang ang kasalanan ni Remulla sa kanila? Ginagawa lang naman ni Remulla ang kanyang trabaho. Kahit nga siguro hindi mo gusto, pero kami nga ipinagdadasal namin na hindi, ako nga personally ipinagdadasal ko na hindi pa mamamatay itong si Kwan. Mamatay si Digong para at least mapanagot pa siya sa kanyang dapat panagutan. Lalong-lalo na sa mga biktima ng extrajudicial killing, crime against humanity. So
Kabaliktaran naman sa mga Duterte diehard supporters dahil ipinagdadasal nila ang kamatayan ng isa. Alam mo nga, tuwang-tuwa nga, no? Alam mo, sa totoo lang, tuwang-tuwa talaga ang mga DDS nung namatay si Congressman Akop. Okay? Itong balita, ha? Mga kamunting tinig, wala pong katotohanan na na-ospital si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ayon po ito sa kanyang kapatid din na si DILG Secretary John Vic Remulla. Matapos po ang mga balita na ipinapakalat sa social media na isinugod po sa pagamutan ang ombudsman. Okay? Mayroon pong mensahe si Secretary Remulla. Sinabi nito na kakatapos lang daw maglaro ng golf ang kanyang kapatid. At siyempre, nauna na po yan na napaulat na siyempre noon, di ba, nagkaroon po ng bypass operation, nagkaroon po ng what they call this, heart condition, di ba? Nagkaroon po ng heart condition ng ombudsman, pero sinabi naman po ng kanyang kapatid na ito po, at siyempre sinabi din po ni Boying Crispin Remulla na nalampasan at mahigit isang taon na rin daw na siya ay cancer-free. So, klaro naman yun, no? So, hindi po totoo ang bali-balita na siya po ay na-ospital. Sa bagay, mga DDS naman, pag namalaman nila na na-ospital, ipagdasal nila na hindi gumaling, pinagdasal nila ang kamatayan ng mga tao na kanilang kinaiinisan. Ganon kahayop, ganon ka-demonyo, ganon ka-sapat, ganon ka-utak kriminal, ganon ang utak talaba, talangka, utak ipis ng mga maka-Duterte. Ewan ko nga ba kung mga tao pa ba itong mga supporter ni Digong o mga alien na walang mga pakiramdam o mga pakiramdam, mga bakal siguro ito, mga manhid siguro ito. Pero pag marinig nila na si Rodrigo Duterte, aba, garapon na lang sa ang kanyang sasakyan pag-uwi ng Pilipinas, aba, halos magpapakamatay ang mga Duterte sa kakapang-away supporters. So, ganoon. So, dapat, nasagot ko na ang mga katanungan, inisa ko na lang na wala pong katotohanan na na-ospital po si Ombudsman Remulla. Ayon po yan sa kanyang kapatid na si DILG Secretary John Vic Remulla. At syempre, pinabulaanan din po yan ni Assistant Ombudsman Miko Clavano. Ang pinaghuhugutan ng balita na ito, fake news, ang kanilang galit, ang kanilang pagkainis sa kay former DOJ Secretary. Oo. Ewan ko nga ba kung bakit. Basta tuwang-tuwa ang mga DDS pag namamatay ang mga lumalaban sa mga Duterte. Actually, hindi naman kayo nilalabanan. Pinapatupad lang kung ano po ang dapat ipatupad. Ginagampanan lang nila ang kanilang responsibilidad o ang kanilang mandato na ibinigay ng taong bayan sa kanila. So, huwag niyong personalin ang trabaho ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. Hindi maganda yan. Ikaw na DDS ka na nanonood, nag-iisip ka na mamatay yung tao, baka ikaw ang mangyari sa iyo yan. Okay? So malakas, tsaka hindi naman po lingid sa kaalaman na mayroong karamdaman itong si Ombudsman Remulla. At tsaka inamin niya naman ito noon pa na may heart condition siya. So syempre, isang taon na siya po ay cancer-free. Nagpapagamot din yung tao. Okay, gusto din ng tao makasurvive. Si Rodrigo Duterte gusto niya man makasurvive, kaya buhay pa siya hanggang ngayon. Tama? Yung drama na nawala ng malay, itchos na lang yun. Hindi po totoo yun. Tsaka pinabulaanan din ng kampo niya, pero may mga kampo din siya na nagpapakalat. May membro din ng kulto ng mga Duterte o iglesia ni Duterte na nagpakalat na ito daw po ay hindi na nasa tamang kaisipan, mali-mali na, o nag-pass out na, nag-pass away na, o nawala ng malay kung sa Tagalog pa. Yun pala hindi naman pala totoo. Correct? Sige. Pero sa punto na ito, walang ibang ibig sabihin ang mga fake news na kumakalat. Talagang ipinagdadasal ng mga DDS na mamatay ng maaga si Ombudsman Remulla. Bakit? Kung mamatay si Ombudsman Remulla, sa akala ninyo, wala pong papalit? Natural, may papalit. Ang hindi lang maganda, yung ipinagdadasal ninyo ang tao. Ganon kayo kademonyo, gayon kayo kabastos, gayon ka utak kriminal, gayon kayo kasama dahil si Satanas ang sinasamba ninyo. Correct? Hindi po Panginoon. Kasi kung Panginoon ka, kahit makasalanan ka, kahit gaano ka kasama, matakot ka din. Maganya na mentalidad.
So anong purpose na ipakalat ang balita na yan? Dahil hindi lang talaga yung punteriya na na-ospital, kundi talagang umaasa sila na mamatay ng maaga itong si Ombudsman Remulla. Kasi nga, natutuwa nga sila nung namatay po si Congressman Acop dahil ganun kademonyo ang mga sumusuporta kay Sara at kay Rodrigo Duterte.